Ano ba yung first step? Harvest yan. First step yung pag-harvest. So, eto na yung... Ito yung mga na-harvest. So, eto na yung pinapatayo na siya. Yes, it will take 3 weeks at least. When it's ready, sa traditional way, ginagawa po nila. Kukuha sila ng session, pero yung mga water. Mag-shinake niyo po siya, pero things sa mga fruits. So, ibig sabihin nun, yung umaalog, yun yung beans mismo. So, nasanay po tayo ng coffee beans, coffee seed po na, sa cherry po. Ang coffee po is very good. 2 to 3 weeks. So, ito 2 to 3 weeks to. So, depende sa init. Yes. So, ito yung panghalo lang para magpantay yung ano, no? Oo, taga-probinsya rin ako. So, bababa na natin ako. So, ito pare-pareho lang ito. Dito yung... Ano mo ito? Medyo modern way na po. Kasi ang old tradition nakalatag sa ano. Ano po rin? Para sa farm to purposes. So, after nito, silong nila or sheep. This is where the work is ng mga farmer. so, ibig sabihin nito, asan yung pagtuyo? Ito yun. Yes. Yung na-dry na babayuhin. So, yung traditional na pambayo, talagang pambayo literal. Yes. Hindi siya yung ginagrind na Yun po yung medyo. Ano din sir? Meron din po yung pag-dry. Pag-healing naman. ito, Fifth step. pang step na grinding. So, ito yung unang panggiling ng dati, di ba? Ibig sabihin, ginigiling din ng kapilitan. Paano yung sumushoot yung beans dito sa to? May water, medyo masarap po siya babasahin. Actually, hindi naman talaga ito sa pang rice grains. Kumbaga, part na ng display ko. Yun nga, after po ng pagtuyo, Ito, papayuhin. okay. Pagkabayo po, actually, naman po na siya sobrang tayo. Nasisira po yun. Parang kakrak po lang siya, parang makotin lang po. Ibig sabihin ba ng bayon saka nakagrind? Kasi may iba-ibang klase siya, di ba? Ano diferensya ng yung sinasabi mo na mabiyak lang ng konti? Pareho lang din ba pag Pagdating po kayo sa pag-grind, ito na po yung na-roast na. Pagsangag na po yun. Nasangag na siya. nasangag na? Yung bayon na tinatawag mo? Ito po yun, sir. Kung makapansin nyo, sinopen lang namin siya sa shell. Ito na yun. Ito po yung beans. Dito lalabas yung beans para maghiwalay lang yung beans dun sa bala. shell. Then after po nung pagbayo, tatahin po ulit. Tatahin po sa jacket. Para po sa palay lang din. Okay. Para mawala yung dumi. Ito na tas wala po yun. Ito na yung mga ready na lahat. Beans. Na hindi naka-roast. Hindi ba? Ganun po yung tsura. After po yan, masama siya sasagot. Yan naman po malalaman yung terminal. Ano ang roast box? Ito ang tinatawag na sangag or roast. Kumbaga yung bago ngayon is automatic na may machine na umiikot. Ito po, yung tradition. Kaya po siya tinawag na tradition. Makalumang parang pagkakataon. Oo. Yung lumang paraan ng pagkakape saka sa bagong paraan ng pagkakape. Kung naluto siya at inumin mo, ano dito? Pareho ng kape, di ba? Ang sabi ko lang sir, siguro, dito po kasi, ang way po kasi namin sa traditional gusto ko lang pala. Which is, yan din po nilalagay ng mga lagyan. Diyan na rin niluluto. Dito na. Parang pinakulo nyo lang. Sa pagkabago po kasi, madami ng ayaw gawin na. Pero Kaya sa espresso. same process. Same, pareho lang siguro. Well, Dahil- most likely parang gano'n na rin. Kasi ang nangyayari, kung ano yung beans
nung traditional, tsaka yung beans ngayon, isa pa rin yun, di ba? Pero nagkakaiba din po minsan yung sa lasa dahil when it comes sa espresso, like the espresso machine, mas po yung power Pressing. press. Sa, we have sa, like for example, like dito sa Madeira, we have for espresso machine, siphon, the second power, we have the V60, or the Vector 60, and French press. Dun po, sa mga method na yun, nagkakaiba po yung klase depende sa ginamit na po yung method. Like the French press, if you want much more, so talagang much more French press po sasabihin. Kasi sa French press po, ang way po na pinapress lang siya. Saka hindi po siya sobrang fine. Ang ginagamit na po yung coarse size ng So, pag naluluto, hindi ba rin pa rin pag-uusap? As most likely po, dito talaga siya nag-prepare. We have two kinds of roasting, the light roast, the medium roast, and the ang dark roast po siya, at siya bitter talaga siya. Lalo sa pagkain ng dito, pag siya load, mas mapait. Medyo, kumbaga sa tostado ng konti, tsaka medyo, Pag ano naman, pag light, medyo light na lang, pag light lang po siya. Medium. Ayun, so, dito yung mga steps natin. So, after pagpayo, pagtayo, then start mo siya katangin. Pwede po sa roasting na gusto mo parang usually 4 minutes at least, and then i-rest mo pa po yun. Traditional way po ito i-rest mo po yun for 1 day, at least 1 day. okay. And So, after po nun, saka siya. ano masasuggest mo as experience, traditional o yung bagong way ng pag, or same lang din? Ako po kasi sir, 90s kid ako eh. So, sa buhay ko na kinalakihan ko sa pala, syempre, Traditional way. pero when it comes to Kahit exposed ka na doon sa mga bago, ha? Kasi sigurado nabutan mo na yung mga bagong, for me po kasi, wala na, hindi naman po against sa mga bago. I mean, they make our work easier. Kumbaga kung gusto mo magkape, Starbucks, balik ka rin. Pero kung ikaw po hindi po tayo ng tao na gusto mo, ang matanong ako, ang ibig sabihin ba ng pag new generation kung paano nila ginagawa yung kape? Kasi ang difference na nakikita ko in terms of pricing. So, mayroon bang pagkakaiba yun kung gumamit ako ng, for sure, magandang machine, mas expensive dahil doon nila kinukuha yung kumbaga pag nag-business ka, teka, mahal ang mga machine ko, kailangan i-mark up ko to. Tapos maganda yung interior ko, gumastos ako dito, kailangan i-mark up ko. So, in short, same kape pa rin yung ininom nila, tumataas na yung price ng kape dahil dun sa additional expenses na nilalabas nila. Yes. Then bukod din po siguro dun sir, the way yun na lang po siguro, klase din po lang sir Quality. quality. Kasi Matanong kita, a young veteran na beans, paano mo malalaman ang quality? ayun sir, we have Beans. ito po kasi ito ang different pero po kasi Okay. second beans medyo maasim po siya. May asin ng lasa na rin. And then yung excelsa naman po, usually po ginagamit po ito, like ang excelsa, more naman. Aroma. Ano po siya, lasang papel lang siya. Okay. Pero yung aroma niya. So, ang ibig mo sabihin, yung lasa, hindi ganun lang yung lasa niya, pero amoy niya. Yes. Ma Kaya po sa amin, that's why we're offering blended beers. Kaya dito wala po kami single orange na tayo. kumbaga, hinahabol niyo yung timpla doon sa taste na gusto niyo i-introduce. Saka ano din po yun sir, depende din po sa brewing method. Yung po yung sinasabi sa inyo, sa klase ito ng beers, may part ng brewing method na specific na brewing method na pasarap na like the JP5, parang strongest na good body na ako sa this, para mas malakas sa ating pagkamahal. Kumbaga, yung katas, Yes. mas lumalabas. Ano yung machine ng French press? Hindi ko talaga siya usually machine sir. Lalo na
lang po siya, sir. Parang kung naman po na, siguro po sa pinipress lang po siya with hot water. ang parang pagkaalam ko sa OB, yung mga tipong grinder na ganito. Pero French press, ba siya or Basta na po, sir? machine? Ay, hindi siya. Pwede natin siya, sir, matawag na machine kasi it makes our work easier din. Pero ano lang siya, sir, eh. Yung tatlong coins kasi na yun, parang ang masabi ko lang para sa akin, sir, personally. Ang masabi ko lang na machine doon is the espresso machine. Kasi machine po talaga siya kailangan ko. So, doon sa espresso machine na yun, nahandun yung French press na sinasabi. Magkakaiba po. Tapos nakikita nyo naman. Nandun naman po siya sa iba. Ipakita mo sa akin na para makita ko lang yung difference nung pagsabi mo ng French press tsaka yung machine na sinasabi mo. We have four kinds of equipment. Sige. Okay. Babalik kami, titignan namin yung panibagong machine.